Kahit sabi ko nga ho sa inyo di ba mga kababayan, na sinasabi kanina ni Kimbo na kesyo daw yung technical group ang mag-fill in dahil alam naman ng mga mambabatas yung pinirmahan nila. Hindi ho pwede yung ganun. Di ba yan yung sinabi ko? O, di ba? O, kita nyo naman. Ano sabi ng dating Senate President? Yun din ho sinabi niya. O, kinukumpirma lang po mga kababayan na hindi ho pwedeng ganoon. Isang malaking katarantaduhan yung sasabihin mo, iiwan na namin, alam na namin yan, kaya blanco na yan. Ay nako, Miss Kimbo. Makinig ka kay Senator Tito Soto. Ayan, no? Sabi ni Senator Tito Soto, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedure workshop. Kakahiya ka? Gago! Ibig sabihin, kailangan ka daw mag-workshop. Wala kang alam. Ha? Ating naman kasi. Aral-aral din. Pag may time, wag lang sunod-sunod sa script ng amo mo o yung Panginoon mo. Nyo kasi, sip-sip kayo masyado. Kumakahimod kayo ng tumbong ng amo nyo. Kahit ano sasabihin nyo na, hindi nyo inaaral. Mantakin mo sabihin niya na technical group na bahala mag-fill in the blank. Ay, gaguhan naman yan eh. Ate, aral naman minsan. Sayang naman yung pinapasahod namin sa'yo na pinambibili mo ng mga signature mo dyan. Na relo, na bag, mga sapatos. Sayang naman yung binabayad namin sa'yo. Bayaran ka ng taong bayad, tas ganyan ang utak mo, utak biya. Tapos pag punain namin kayo, magagalit kayo sa amin, bakit namin kayo pinupunay? Ano magagawa namin kung tatanga-tanga ko talaga kayo eh? Hindi pasensya na, pero yan ang katotohanan. Mantakin mo, ang simple-simple niyan ha. Ang simple-simple lang po niyan, madam, hindi nyo alam. Ayan ministerial correction by technical staff are never allowed in any bill. Much more law. You can bring it to plenary. Diba? Sabi ko na aminin ko sa inyo wala po akong dyan, wala po akong kaalaman sa mambabatas. Pero, madam, parang mas may alam pa ako kaysa sa inyo. Magpalit na lang kaya tayo. Kayo na lang maging vlogger. Malaki rin naman ang kita sa pagbablog. Baka kabili ka po rin ng mga signature eh. Ako nga, nakabili ako ng Lacoste. Hindi ko ito binili. Binigay po ni Boss Dada to. Hindi kasi ako nga hindi ako congressman. Kanina, alam ko na yan. Tapos na nga yung video ko, na-upload ko na nga eh. Pero bigla ko nakita, pagkagaling ko sa isang gathering, nagpunta ako sa isang gathering, biglang nakita ko, tama pala yung sinabi ko. Akala ko nanguhula lang ako. Tama pala yung sinabi ko, bawal talaga ang technical group. Ba't di alam nitong congressman na ito? Ano ba ito? Tanga ba ito? Ba't di niya alam? Tapos magagalit kayo pag sinabihan kayong tanga. Hindi ko kayo sinasabihan ng tanga. Ang sinabi ko, wag po kayong tatanga-tanga. Magkaiba po yun. Wala kang alam, madam eh. Nakakaya ka, congresswoman ka pa man din. Diba? Tapos magagalit kayo sa amin, ano niya, iimbitahan niya for hearing for fake news. So, ibig po ba sabihin, fake news si dating Senate President Tito Soto? Na bawal ang technical group ang maglalagay ng sulat-sulat yan. Yung palusot kasi nito eh. Hindi sorry po madam I'm not against you. Siguro naman may utak kayo sa ibang bahagi ng buhay ninyo. Pero pagdating sa batas, wala po kayong alam. You cannot. You have to bring it back to the plenary. Sabi nga dito ministerial correction by technical staff ay never allowed in any bill. Sa kahit anong bill. Hindi pwede nga mag-fill up yung technical group lang o technical staff.
Sabi niya, much more alo. Lalong-lalo na sa batas, hindi pwede na mag-fill up ang mga technical group. Alam mo, meron niyang biro dyan eh. Narinig ko. Saan ko ba narinig ito? Kanino ko narinig ito? Correct me if I'm wrong ha. Sana, hindi ko nahulaan ko kanino. Basta may narinig ako eh. Sabi, si Chis Escudero daw, sabi hindi ako dito hindi ako confirm dito. Kaya lang narinig ko lang ho ito. Sabi doon siya si Chis Escudero daw pina-check daw niya sa tao niya, kaya nagtiwala na lang siya doon sa tao niya, kaya niya pinirmahan. May narinig ako tuloy na komento, sabi, anak ka pala ng weteng. Di Chis Escudero, ikaw na lang yung mag-stop at yung stop mo na lang ang gawin nating senador. Kasi mas may tiyaga pa yung stop mo na i-double check. Napakinggan ko lang naman yung komento lang naman, ha? As in, stop, S-T-A-F-F. Dan Fernandez, ko ba yan? Hindi, totoo, di ba? Sinasabi nga na gano'n, na parang ganyan. Ako, gano'n din nasasabihin ko dito kay Stella Kimbo. Kung wala kang alam, mag-resign ka na lang, magpalit na lang tayo. Bili na lang ako ng tirahan dyan sa bahay dyan sa Marikina. Tapos, ako na lang ang tumakbo dyan. Sa totoo lang, mas alam ko pa eh. Hindi naman siya nang pero ako, kasi matik naman yun. I mean, siguro naman kahit sinong Pilipino, common sense yun mga kababayan. Pipirma ka ng kontrata pa lang, hindi pa batas yan ha. Usaping kontrata laang, ibig sabihin pakikipagkasunduan sa kadil mo. O, di ba? Sa kontrata pa lang eh. Hindi naman pwedeng pipirma ako, pipirma yung producer ng blanco. Tapos sasabihin na lang namin, napirma na natin. Bahala na yung ating assistant na mag-fill in the blanks. Hindi pwede yung gayon. Sabi nga di ba? Much more a law. Di ba? How much more? Batas yan. Hindi lang yan batas. Hindi ko naman sinasabing yung ibang batas, simple lang ha. Hindi lang yan batas-batas yan. Yan po ay isang magastos na batas. Bakit kanyo? Hindi uusapin ng milyon to. Hindi uusapin ng bilyon to. Ito'y usapin ng trilyon. Ganong kalaki ang usapan dito. At higit sa lahat, hindi nyo pera ito. Naintindihan mo, madam? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Hindi mo pera to. Hindi mo pera to para sabihin technical staff na lang ang maglalagay ng magpipil in the blanks dyan. Pera to ng taong bayan. Galing ito sa bulsa namin. Ewan ko nga kung nagbabayad kayo ng tamang tax. Ako nagtatanong lang ha. Pero kami, wala kaming choice. Bakit? Wala kami sa kapangyarihan eh. Wala kami sa posisyon. So kailangan namin magbayad ng tamang tax. Hindi ko sinasabing yung mga nasa posisyon hindi nagbabayad ng tax ha. Marami lang. Gago! So, sa madaling salita, madam, this is not your money. So, therefore, kailangan yung bantayan ng maigi. Hindi pwedeng iiwan nyo na laang ng blanco. Kaya, alam mo, dyan sa bunganga mong yan, nahuli talaga na may tunay na kagaguhang nangyari dito sa budget. Mga kababayan, whether you are yellow, pink, loyalista, Duterte, o kung ano-ano mga kulay, ano na ho ito? This is a close issue. Anong ibig ko sabihin ng close issue? Meaning, pagbalik-baliktarin mo, blanco ang pinasang and BICAM report. Yung pinirmahan ng mga putang inang mambabatas natin ay blanco. Yung ibang bahagi. Pasensya na ha. Hindi ito pagmumura sa bawat isa. Hindi nakapertain to sa bawat isa. Ito po ay nakapertain sa mga putang ina na pumirma
nang hindi man lang tinitingnan ko ano yung pinirmahan. Nakakainit ng ulo. Ika nga. Bakit to? Pera namin ito eh. Pera namin ito, pinagkatiwala namin sa inyo. Kasi binoto ng mamamayan kayo eh. Para siguraduhin na tama ang paggastos ng pera namin. Pero nakakaputang ina, uulitin ko, nakakaputang ina, pababayaan ninyo sa pamamagitan ng pagpirma ng blanco. Sorry ha, nakakagalit ho ito. Kasi hindi ho biro sa akin to. Hindi ho biro sa akin ng magbayad ng tax. Pasakit sa buhay ko yan. Sigurado ako, lalong-lalo na yung mga mamamayan. Pasakit din ho sa buhay nila kaysa na iba, pakain na lang nila sa anak nila, gatas ng anak nila. Diba? Kaysa na ipakain na kanin na lang sa pamilya nila. Ibabayad pa nila sa tax. Tapos, blanco, pipirmahan ninyo. Hindi kayo mga kababayan, hindi ho ba nakakagago ho ito? Nakakawalang niya? Mantakin mo, pinagkatiwala sa iyo yung pera namin ng bawat isang mamamayang Pilipino nagbayad ng kanilang tax. Di ba? Bawat isa sa amin, nagbayad kami ng tax namin. Tapos sasabihin ninyo, hindi, okay na yan. Alam na namin yan, memorize na namin yan. Ang technical staff na lang ang bahala mag-fill in the blanks. Mahal niyo po ba trabaho ninyo? Ako nagtatanong lang ako. Hindi ko po kayo minumura ha. Hindi po. Yun po ay aking ekspresyon lamang. Hindi po yun pagmumura at nakapertain sa mga congressman. Hindi po. Ilinawin ko lamang po. Yun ay aking ekspresyon lamang ng frustration. Na grabe ho ang pasakit sa aming mamamayan na magbayad ng tax tapos pababayaan laang ng ganyan. Hindi ho tama yun, sir, ma'am. Sana ho wag ganyan. Kasi hindi ho tama. Masakit sa amin. Masakit po sa bawat Pilipino. Na malaman yan na pinabayaan ang ating pera, pinabayaang blanco, at hinayaan lang natin ang iilan. Una-una, kung sinasabi nyo ay totoo na technical staff, ma'am, hindi po namin binoto yung technical staff na yun. Hindi sila ang binoto namin. Kayo. Kayong mga congressman ang binoto namin. Meaning to say, kayo ang magtrabaho, hindi yung mga technical staff. Kung gusto ninyo, palit na lang ho kayo ng technical staff ninyo. Sila na lang ang congresswoman, kayo na lang ang maging staff, di ba? Kasi hindi nyo rin naman binabantayan eh. Di ba? Ano madam, busy ka sa kaka-shopping? Gago! Hindi, busy po ba kayo kaka-shopping? At hindi nyo mababantayan, dapat kaya yung technical staff lang nagbantay. Ako naniniwala, hindi naman po siguro ganun, di ba? Ako naniniwala kaya nangyari ang ganyan, dahil po sa yan ang script para mapalusot yung booking na blankong BICAM report. Booking na po ito eh. Hindi na ho natin madidelete ho ito. Booking na po. That the BICAM report may mga blanco, ang daming bakante, at meron nag-fill up papunta sa printing going to the GAA o yung batas na pipirmahan ng ating Pangulo. Yan po ay established na. Blanco at may nag-fill in the blanks. Hindi ho tama yan. Yan ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Dapat ibalik sa plenaryo. Bakit? Hindi po pwedeng gayon-gayon lang. Tama mali, mga kababayan. Kaya mga kababayan, huwag po tayo magpapalinlang sa mga diversion na issue. Tutukan natin itong budget dahil hindi ho ito biro. Sigurado ho tayo kaya nagkaganire ito dahil merong gustong makinabang sa budget. Ang malamang sa malamang, kandidato yan. Malamang sa malamang,
May plano yun sa 2028. Kaya wag ho tayong papayag mga kababayan ha, na hindi ho ito bantayan. Okay? Ito lang ang sinasabi ko. Madam, sana naman magising kayong mga ginagamit na magbasa lang ng script. Maganda dito. Manawagan na tayo. Zaldi ko, kung ako sa'yo, magsalita ka na. Hindi, kung ano talaga ang tunay nangyari, magsalita ka na. Susuportahan ka ng, ako sabi ko sa'yo, susuportahan ka ng tambayan pag sabihin mo yung totoo. Anyway, nilaglag ka naman, di umano eh. Sabi sa akin, kwento lang sa akin yan. Nilaglag ka naman eh. Uy, bakit hindi yung pailaglag yung talagang mga nangyari dyan? Susuportahan ka ng tambayan. Sigurado ako, pag nilaglag mo yung boss mo, kung sino man na nag-uuto sa'yo, oo, sigurado ako. Kaya nga, Zaldi ko, nananawagan ako sa'yo. Pagkakataon mo na maging bayani ito. Diba? Kung totoo man, yung narinig ko na nilaglag ka lang. So, pagkakataon mo na ito. Okay? So, mga kababayan, sana po, yung mga nanonood dito, magpalo-palo kayo dyan. Palo-paluin nyo, Palo-palo kayo dyan, tapos mag-subscribe kayo, tapos follow ninyo, tapos i-click nyo na rin notification bell para every time nag-a-upload tayo ng video, kasi marami tayo upload ngayong araw na to, ma-inform kayo. Diba? At huwag nyo na rin kakalimutan. Pagka, matik na, copy, share. Copy, i-share ninyo sa mga, hindi lang i-share lang sa Facebook, i-share ninyo through message. Diba? I-message yung mga kababayan nyo para mabulat ang kaisipan nila sa anong nangyayari sa ating bayan. Dapat effort tayo. Hindi tayo pwede yung, pinapanood ko yung si Banat Bay. Tayong bibig niya ng ingay-ingay. Kasi marami ako naririnig na ganyan. Alam mo, pinanunod ka ng tatay ko, pinanunod ka ng nanay ko Gustong-gusto nila yung banat mo. Kaya panalo yung banat mo, pagpatuloy mo, wag lang ganun. Hindi, ako na-appreciate ko yun. Sobrang na-appreciate ko yung mga kababayan natin lumalapit po sa atin at nagsasabing, alam mo ba, pinanunod ka namin, tuloy-tuloy lang banat, suportado ka namin. Pero wag lang ganun. Dapat, i-share ninyo. Di ba? Kung talagang naniniwala kayo sa mga ating sinasabi at sa ating pinaglalaban, i-share ninyo. I-copy, meron dyan, nakasulat, share, copy link, tapos i-message nyo sa mga kababayan. Panoorin nyo si Banat Bay, ang pugi-pugi. Gago!